Gagawa tayo ng turmeric tea. Ayan. Init muna tayo ng water. Para kasi siyang tsaa talaga. It's like this. Ayan. Tingnan nyo guys, oh. Happy New Year 2024. Yan, tinanggal na po yung kulambo. Oo, kasi kinain ko na po yung peras dahil medyo urgent na yun. Meron po akong ano dito sa likuran, watermelon, ayan. Yung pakwan, tapos ano yun, may lemon, pakwan, may pomelo. Ano pa ba? Siyempre, dragon fruit. Kasi, oo, Year of the Dragon, the wood dragon. Pero wala naman po mga tinik-tinik yan. Kasi, alam niyo po kung bakit. Ito naman po ay malalambot. Ito, yung ganyan niya, malambot naman yan. Hindi naman yan tinik. So, ito, okay, yan po is the honeydew yata. Basta sa melon family pa din. Apple na green apple. Opo, apple po na green apple daw po para sa dollars. Pineapple, green money daw po yan. Tapos ito naman yung pineapple. Pineapple, yan, maraming bilog-bilog mga mata-mata. Yes, ito yata ang isusunod kong kainin kasi medyo baka mamaya, ano na rin siya. So anyway, ayan, unti-unti. Unti-unti. January 4 na po. January 4. Okay. Ito melon. Melon sinta. Buko ng papaya. Yung papaya ko talaga yung pinakauna kong kinain. Which is good naman for the health. Tapos yung ito, inilipat ko yung aking pongkan. Dito, malaking malaki siya. Nilagay ko siya dyan. Pero hindi ko pa rin kinain yung nandito, dating nandyan, na medyo maliit-liit lang. Ayan. So, yung chocolate coins ay actually symbolizing sweetness. Ayan guys, babaguhin natin yung sealant dito, yung grout sealant. Opo, kasi medyo ayoko na, ang dumi na, Ang pangit na siyang tingnan. Kaya meron akong binili na sealant. Waterproofing din po siya. Imagine niyo po, sa katagalan. Ito, hindi naman masyadong matagal. Pero talagang ganyan, kahit na pinupunasan mo siya, sinasabon mo, binabrush mo, iitim at iitim din talaga. Kasi, alam niyo namang oil yan, ba diba? So, with the grime, ganyan, umiitim, nag-yellowish. So, nilinis ko po ito. And then, papalitan natin siya nito. Okay. Ito po, yung nabili ko online. Yan. Mga 95 pesos lang naman po ito. So, ang bilis lang niya gamitin. Kasi ito lang, ipapakita ko po sa inyo mamaya pag nag-apply na ako. Malinis muna at dry. Ayan, sandali po. Okay, so sisimulan na natin guys. Ganito siya. Okay, ang ganda ng So, i-push ko siya pataas. Sana maubos ko itong buong namin dito sa lavabo. Ito po, So, tapos, gagamitin natin to para mag-flatten. Okay, to flatten. So, tingnan natin. Parang hindi ko gusto itong wool. Kailangan po sigurong bagong repainting ang gagawin natin. So, ganyan. Nako, parang konti po yata itong aking nabili. Baka hindi natin maubos. So, it's a grout sealant. Yes, oops. Delikado ang lagay kasi konti pala siya. Mamaya, hindi ko matapos ang buong lavabo. Delikado. Opo, yun pa naman kailangan ko unahin. Opo. Isa lang ang binili ko nito Okay. Napaka-importante talaga dun sa lavabo na may sealant tayo kasi alam nyo naman po, kailangan talaga i-seal. Dahil yung water
ay maglilik. Maglilik po siya sa ating lavabo doon sa ilalim. Siyempre, tagus-tagusan po yun, no? So, ganito po ang gagawin natin, no? Wow! Baka mamaya itong portion na to ay ganyan pala siya. Kahit ano, medyo matigas din siya. O, kailangan i-press hard. Yes po. Kailangan natin siya i-press hard para yung ano ay lalabas. Ayan. Yung kanyang grout sealant. Opo. Pero in comparison, madali na lang po siya, no? Kesa naman yung mga ibang gamit na hindi ganito ka-easy. Opo. Dito medyo may okay. Ganitohin natin. Tapos alright, ganyanin. Tapos pwede nating linisin yung mga gilid-gilid. Kasi medyo nakaano na siya eh. Uy. Okay, parang nasobrahan siya. Nasobrahan siya kalapad. Nasobrahan kalapad. Ayaw ko naman sana. Pero ito po ay sealer. Sealant din po siya. Which means, kung sealant, mag-waterproof siya. May waterproof effect. Okay, first time ko pong gamitin to, kaya pasensya na po kayo ha. Hindi po ganun kapulido yung gawa ni Simple Jane. Simple lang. Simplehan na lang po natin. Okay, ayan po. So, yung excess ay ating tatanggalin. Opo. Tatanggalin po natin mga excess doon. At lilinisin natin para hindi po ganyan kapangit ang ating project. Okay. Uy. Parang ano. Wait lang. Kasi dapat, 'di ba, malinis na ano lang. Isang pasada lang siya. Alright. Oh, parang nagmamaso na tayo ah. Ayan. So, ito po ay simple lamang. Simple lamang po na okay, project sa kusina ng isang nanay. Yes. Okay, ayan po. Po, tanggalin yung mga excess. Excess dyan, yung mga excess. Ang importante po, nakaputi at sealed yung ating lavabo and yung countertop ng ating kitchen countertop. Kasi syempre, hindi naman natin maaantay mga asawa natin at silang gagawa eh. Lalo na kung hindi po naman dito naka-base, no? Antayin mo pa ba? Syempre, pag parating na siya, kailangan malinis ang bahay, maganda. Kaya naman, nag-aayos tayo konti, no? Okay, sabihin naman ang asawa natin, ako, hindi marunong tong asawa ko. Ganyan talaga eh. Opo, hindi naman yan napapag-aralan sa school. Yan po ay mga practical na bagay na natututunan na lang natin as we grow older. Yan po. Mga practical lang po na bagay na kailangan natin gawin kung gusto mo yung bahay mo ay malinis at maganda. Ayan po, tingnan nyo. Nakikita nyo po ba yung aking kamay? Okay. I'm trying to scrape off yung mga excess dito sa may gilid-gilid. Kasi hindi po siya ganyang kalinis. Tingnan. Opo. Sa bagay, pwede ko pang panipisan. Sana. Mas manipis pa kesa dyan. Okay. Importante basta na parang napantay lang ba? Parang napantay lang siya. Kasi itong aking countertop ay granite. Sabi daw, correct pronunciation ay granite. So, sa granite top ng inyong counter, sa kitchen counter mo. So, ayan. Yan, medyo darker siya dahil sa granite or granite top. Okay, ayan na po. Medyo hindi naman siya ganyan talaga kagandahan. Okay, gagandahan na lang po natin yung mga susunod pa. Okay, nasa mga kamay yun eh. Nasa pangkamay. Okay, sa kamay. Alright, ganyan po parang
Ayan. Kailangan tayo ay okay. So, lalapitan natin. Ganyan. So, yan lang po kasimple actually. Pag gumawa tayo ng ating resealing at saka change of grout. Okay. Yung ano ko nga kailangan pang paputiin o pabalikin sa dating kulay. Kaso, yan, ibang produkto naman po yata ang gagamitin ko niyan. Sino po ba mag-sponsor dyan? Opo. Ay, kung pwede lang natin pagandahin ang ating mga kusina. Opo, kahit na konti, maliit man, basta malinis, yun po. Kasi yung kanina ko ay grabe, parang ang yellowish na ang hindi ka nagaganahang magluto, no? Okay. Para ganahan tayong magluto at kumain. Okay. Even yung mga mga pots and pans, yes, sa kalumaan, di pa naman ganun kaluma in comparison. Let's say mga 2 years lang siya. Pero, yan, umitim na, nangitim na po Sige, off natin muna ha. Sige po, magsisimula tayo dito. Hindi ko na uubusin doon sa hanggang dulo kasi medyo puti pa naman po yung iba. Yan, basta importante papasadahan po natin to portion na to. Okay, dito medyo steady na po yung ating kamay at pag-release. At pag-release ng grout, sealant. So, medyo pantay na, hindi na kailangan tanggalin yung mga gilid-gilid. Ayan, practice makes perfect. Yan po talaga. Oo. Cloud, wala mo nang kain ha, sa mamaya lang. Si Cloud yan Pag gumaganyan na siya, nagdadabog na Gusto nang kumain ni Cloud. Uy, teka, ang hirap dito sa may banda rito ha. Ganyan po. Okay, ayan. Medyo dyan ang mahirap na portion. Okay, kasi yes, dapat i-push mo talaga sa dulong-dulo. Okay, ganyan Okay, likod ko na lang nakikita nyo po. Ayan, okay, ayan po. Alright. So, at least mababago, magiging puti na naman po yung ating grout sealant dito sa area ng kitchen natin. Okay. Isa naman yung pangit na maitim na ang ew. Hindi maganda. Hindi po maganda tingnan. Okay, ayan po. So, tatanggalin na lang po yung mga excess dyan. At titingnan ko kung kaya pa pong ma-seal dito banda. Kasi ito po yung pinaka-importante talaga yung dito. Yan po ang talagang tatagas doon sa ilalim. Okay.